Lumot na naman mga kaumami. Yan o. Hello kaumami, may bago na naman pong ipapakain sa akin ang aking asawa. At ito po ay lumot or fresh water algae. So ito po ay nabubuhay o lumalago, tumutubo sa malinis na tubig. Kaya ito po ay malinis at kinakain talaga dito sa Thailand. At kapag daw sa maduming tubig, ay hindi daw po ito tumutubo o dumadami. Ayan, ganyan po siya. Smell seaweed, Daddy. Amoy seaweed din po siya. Wow. So, they dry it para maibenta nila or maideliver sa malalayong lugar katulad po dito sa amin because this is from northeast or northwest of Thailand. Doon daw po marami and usually doon po they eat this fresh. At dahil nga malayo kami at wala po kaming mahanap na fresh dito, we can buy from online like this, dry. So, how we gonna do it, Daddy? Ang haba, oh. Ala. Lumot na naman mga kaumami. Ang galing, no? Do we need to cut this? Really? Maybe we need a scissor and cut this, no? Oh, okay, okay. So, ikukuha natin. Kuha, liyak wala na. Roast po natin para bumango. Ayan. Sa ganyan. Parang wig. So, gusto po nilang kinakain ang ganito dahil nga masarap daw. Pero first time ko pong makakakain. At mayaman daw po ito sa calcium and beta-carotene. Ang bango! Ang bango po niya noong na roast na siya. So, i-cut na lang po natin dahil ang hahaba po pala. Hindi siya amoy damo or hindi amoy mabaho or anything. Parang dayami na pagkain ng karabaw. It's like food of cow, Daddy. Cow's food or kabayo. Hindi natin ito pwedeng i-cut ng maliliit kasi nga dapat mahaba-haba siya kapag kinakain. Diba? Para lang tayo nagluluto ng dayami. Lumipad na lahat. They're flying all over, look. Hindi naman po natin siya kailangang lutuin. Kailangan lang natin siya pabanguhin, kaya kailangan natin i-roast. Ayan, okay na daw to. So pagkatapos po nating ma-roast, ilalagay natin dito sa tubig na mayroong asin. Ayan. Ayan, so naging algae na po siya, naging lumot na. Ganyan, ibabad lang po natin ito ng how many minutes? Mga 10 minutes, ayan. Parang tela na nabasa. So after 10 minutes, mga kaawami, ganyan na po yung itsura niya. Naghiwa-hiwalay na. At i-drain lang po natin yung tubig niya. Yan. Hindi na siya katakam-takam. Mukhang lumot sa kanal. Drain lang po natin. At ilalagay po natin dito sa kumukulong tubig. Ayan. Lulutuin po natin. Mga 1 minuto to 2 minutes daw. Amoy seaweed na ulit. At amoy malinis po siya in fairness. Katulad nga ng nasabi ko po kanina, hindi daw po ito tumutubo sa maduming tubig. Ayan. Home. Ang bango. Amoy yung mga soup sa mga Japan. Mga Japanese soup. Ayan. Oh. Yan oh. Wow. Lumot. I think it's done. So hahanguin na po natin. Ang sadako, ayan, hanguin na po natin ang sadako. Parang dumami po siya. At pagkatapos, ilalagay po natin dito sa malamig na tubig ulit. Yan. Para hindi siya ma-overcook. Para mag-stop na yung cooking process niya. Ayan, sasalain na po natin. Pero hindi po siya katakam-takam mga kaumami, pero ang bango. It doesn't look appetizing, but it smells good. So, mayroon po tayong mga gulay-gulay na naman na ilalagay dahil isasalad po natin ito. Mayroon tayong spring onion, cilantro, sili, yung pea eggplant. Is this luya or galanggal? Galanggal yata. And lemongrass. Mayroon din tayong sitaw and mint. Ayan. So, what do you call this recipe, Daddy? Yam algae. Okay, yam lumot. So, na-slice na po ng maliliit yung mga bagay-bagay. Ayan, titimplahin na po ng aking asawa. Na-drain na natin lahat yung tubig. Of course, asin. Dami Betchin. Hindi po nawawala ang betchin sa mga Thai food. Napalahanin na. Bagoong. Ayan, yan po yung bagoong na ginagamit namin palagi sa mga salad. At yan din po yung ginagamit ko pag nagluluto ako ng mga pinakbet. Ayan. So, parang ensalada po pala siya, mga kaumami. Ayan.
halo-haluin na po ng aking asawa at dito ay parang kulang pa ng bagoong mga kaumami. Kaya nagdagdag pa po siya para naman hindi dry yung ating ensaladang lumot. Maglalagay din po tayo ng chili flakes, ayan, para may kaunting sipa yung ating ensalada at syempre para mas masarap. Ayan, at itong roasted rice na lagi naming inilalagay sa aming mga salad at mga sausawan. Ilipat na natin sa ating serving plate at tikman na natin. Meron pa pala. Ito po yung pea eggplant, yung maliliit na talong na sinasabi sa atin na nakalalason. Pero dito po sa Thailand ay kinakain at kinakain nga ng hilaw. Ipinatikim ko na muna sa aking asawa para malaman muna kung anong lasa o kung makakain ko ba. At pasuspense naman po siya dyan at nasarapan naman siya, kaya tinikman ko na rin. At pasensya na ho dahil nawala po yung sound ng aking mic. Hindi ko alam kung anong nangyari, nalobat yata. At nung unang tikim ko ay parang naaalangan pa ako, pero nung pangalawang tikim ay nagustuhan ko na siya at sobrang nagustuhan dahil bukod sa mabango at hindi naman siya nakakadiring kainin, meron siyang lasang seaweed. Meron siyang amoy ng seaweed at yung texture niya ay hindi naman mahirap kainin. Para siyang maliliit na hibla na medyo maganit-ganit pero madali namang nguyain, hindi naman nakakasabit sa ngipin o sa lalamunan. At perfect din itong mga fresh gulay na kaparis nito, yung anghang, may kaunting sipa, yung linamnam, syempre galing sa betsin siguro. Hindi po talaga mawawala yun sa mga Thai food. At syempre itong mga paborito nating sitaw, spring onion at mint. So sobrang nagustuhan namin siya, kaparis din ng aming kinakain dyan na sticky rice. Yan po yung steam sticky rice or glutinous rice o malagkit. Masarap po siya, masarap. Hindi siya nakakaalangan kainin. At kung napanood nyo po yung isa kong video na nagluto ako ng cornmeal, ayan, yung parang isang klase din ng lumot. Pero parang halaman siya na tumutubo sa ibabaw ng tubig at maliliit na parang sand na crunchy-crunchy. Iniluto ko naman iyon, iginisa with may kasamang baboy, may sahog na baboy at sobrang sarap din. So may pagkalapit po dito yung lasa niya. Sayang lang at nawala po yung ating mic, yung sound niya, dahil marami akong sinabi dyan na mga pagpapaliwanag sa lasa ng pagkain na ito at hindi ko na ngayon maalala. Pasensya na ho kayo. Siguro next time gagawa kami ng pangalawang mukbang namin nito para mai-explain talaga namin sa inyo kung ano yung lasa. Meron din pala kaming kinakain dyan na cilantro or coriander. Ayan, nakakabusog nga lang po dahil nga para siyang fiber talaga. Mabigat sa tiyan at sticky rice pa yung aming ipinares kaya hindi namin naubos agad. So ayun lang mga kaumami, pasensya na sa aming audio na wala. At kung familiar po kayo sa pagkain na ito, kung meron sa atin, paki-comment na lang. At paki-share din po ang video para maging aware din yung ating mga kaumami na pwede palang kainin yung ganitong klase ng lumot. At sa iba pang mga details tungkol sa pagkain na ito ay ilalagay na lang po namin sa comment below. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Paki-share ang video kung nagustuhan. Baka ikaw naman ang susunod na mapadalhan natin ng 1 kilo birang pasasalamat. Bye!